Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin at gusto ko ring reaksyonan ang comment ni Gerard Valdepeñas. Okay, ang sabi kasi ang ating topic ay mga lumang baril, mga lumang 1911 versus bagong 1911 hanggang alin ang mas matibay ang bakal. Okay, ang sagot niya, sana po ang sagot diyan. Okay. Yan ang sabi niya, sana po ang sagot diyan, mas maganda ang bakal na ginagamit sa mga baril ngayon. Dahil mas advanced na ang meteorology ngayon at computerized na. Ang Chinese Norinco gun manufacturer ay gumagamit ng 5100 na tool steel na parang hindi nyo pa alam. Yan. Parang hindi ko pa alam yon. Okay, hindi natin nanin yan. Papatulan nyo. Pero, re-reactionan ko yan. At bago ko reaksyonan yan, ay gusto ko lang munang titingnan natin kung alin ba talaga ang mas maganda, mas matibay ang bakal, yung mga baril nung una o yung mga baril ngayon. O kasi 1911 lang ang pinagtalunan natin noon eh. Okay, magpapasalamat lang ako do sa ating mga subscribers, lalo tigit do sa ating mga hindi nag-skip ng ads sapagkat maraming magagandang comment maliban lamang do sa iba. May mga buzzer din na pailan-ilan. At maraming salamat sa pag-share ng ating mga videos at sa pag-thumbs up. Lalo tigit thank you do sa mga hindi nag-skip ng ads. Dahil nga po ginawa natin ang ating YouTube channel hindi para tayo ay kumita ng sariling pera, kundi para makatulong tayo sa 6 na estudyante na mga anak na single parent na ating tinutulungan. Okay? At kaya nga tayo ay may GCash number dito. Maraming salamat to sa mga nagpadala dyan. Hindi ko na muna babanggitin dahil may mga nagrereklamo. Gusto ko lang munang ipanood sa inyo ang video ng isang bata na sandali. At siya ay nagpadala ng Gusto ko pong magpasalamat sa sponsor ko po na si Sir Nolly sa Amerika dahil po ako po yung nakapagpagawa ng salamin ko. Ito po. Ito po yung salamin na pinagawa po para po sa aking pag-aaral at para po yun po sa aking mata. Maraming salamat po at nawa pa yung marami pa po kayong matulungan. God bless. Okay, ayan. At gusto ko lang maging transparent sa inyo para malaman din ninyo yun ang mga tinutulong ninyo ay talagang may pinupuntahan. At sana marami pang may mga ginintuang puso na kagaya ni Nolly Peace America ng Virginia, USA. At makatulong din naman tayo sa iba. Okay, so kay Jojo Zamora. Ang sabi ni Jojo Zamora, ang dami mong pasakalye. Jojo Zamora, umaakyat ka sa aking bahay, kumakain ka. Tapos nagrereklamo ka, anong tawag sa iyo? Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Kung ayaw mo ng putahe ko, hanap ka ng ibang makakainan, wag dito sa bahay ko. Okay, sabi na iba, wag na daw pansinin yung mga buzzer. Buzzer yan eh. Okay, pero hindi naman ito buzzer eh. Hindi naman buzzer si Gerald Valdepeñas. Kasi yung kanyang comment ay relevant naman dun sa ating topic. Mga lumang baril versus handgun. Mga handgun. Alin ang mas matibay na bakal sa mga bagong handgun at sa mga bagong barilan. Okay, kung kayo ay papipiliin ko, wag na muna nating isama yung mga brand ng baril. Wag tayo magbabanggit. Baka tayo ay ma-strike ng YouTube. Alin ang pipiliin niyo? Yung matigas na bakal na kagaya ng Norinco? Kasi ang sabi niya ay, baka hindi daw natin alam, ang bakal na ginagamit ng Norinco ay 5100. Baka hindi ko pa daw yun alam kasi ang nabanggit ko lang ngayon ay ibang bakal lang nasabi ko pa.
So, huwag na natin pagtalunan yun kung hindi ko man yung alam. Eh, pagpalagay natin hindi ko na alam yan. Hindi naman ako nakikipagmagalingan. Sinabi ko na nga yan. So, alin ang pipiliin ninyo? Yung matigas na bakal o malambot na bakal? Okay, bago ako mag-comment, ay gusto ko lang muna, gusto ko lang muna basahin sa inyo yung tamang sagot. Kasi may mga sumagot din dito. Meron din ditong mga nag-comment eh. Si James Flores, sir, mas makunat po yata ang subo sa cyanide. Kasi nabanggit ko rin yan, yung mga, kahit paanong, yung bakal kasi, ng mga tool steel, sinusubuhan yan. Ngayon, conforme yan kung paano ginawa ang subo para gawing mas matibay. Nabanggit ko rin yan. So, may tama naman si James Flores. Depende yan sa kung paano pagsubo. Merong pagsusubo sa air lang, merong sa tubig, merong sa langis, merong sa cyanide. Yan, nabanggit ko na rin yan. Kaya, conforme yan kung paano patigasin ang bakal. So, meron pa dito si Ordilona Quinyo. Ang sabi niya, sa tingin ko mas matibay ang bakal ng lumang 45 caliber. Okay, re-reactionan din natin yan mamaya. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga na comment ay yung kay Noy Peace America. Ito yung mga comment na talagang may sense. At dito nyo makikita sa mga comment na ganito kung sino talaga yung may alam. At ito talaga yung 100% na tama. Ang sabi ni Noli Peace America, agree ako sa opinion ninyo. Merong mas matibay na luma. Meron ding mas matibay na bago. O, kita ninyo ha, balanse. Kaya nga hindi nga pari-pareho ang mga manufacturer. Sa sinabi ko na sa inyo, hindi pari-pareho ang mga manufacturer. Depende sa process, method na paggawa ng bakal. Yan. Yung technology ng paggawa ng bakal has been around hundreds of years before the first 1911 was designed. Okay? Yung bago pa ginawa yung yung 1911 na yan, may mga bakal na noon. At meron ng mga baril noon, nung 1800 pa. May mga baril na noon. Actually, ang dami kong mga lumang baril na ni-restore. Yan, ang tamang sagot doon. Okay 100 years before, bago pa ang 1911, may mga baril na at may mga bakal na rin noon. 100 years before pa. Okay? Tama yan. By the year 1911, by the year 1911, by the year 1911, maganda na ang mga bakal. Pinagkaiba nga lang ay mas mabilis na yung pag-manufacture, mas detailed dahil sa mga panibagong machine. Ito na yung sinasabi ng ating mas pinabilis lamang. Okay Dahil sa mga panibagong machine at dahil dyan sa mga bagong technology, pinabilis lamang, pero yung mga bakal noon ay hindi mo rin matatawaran. Yan ang ibig sabihin. Panibagong machine. Sa mga bagong 1911, hindi na rin masasabi na ang isang brand ng 1911 ay mas matibay compared sa ibang brand. Dahil may mga manufacturers ng 1911 na pareho sila ng source ng mga blank barrel nila, na may mga bago din na talagang hindi ko bibilhin dahil pangit ang reputasyon nila. The manufacturer's warranty is good indication na quality. Pero gusto ko pa rin yung mga lumang 1911 for personal reason. Thanks again, kabayan, for this video. Stay healthy and God bless. Okay, so balancing yung kanyang sagot. Kung ano yung Kasi ang hirap sa atin, pag yung iba, pag may nakilalang isang baril, o yung ang baril niya ay yung ganun, ayun ang pinakamaganda sa lahat. Okay. Siguro si Gerald Valdepeñas, ang baril niya ay Norenco. Kaya pinakang maganda na yung baril niya sa lahat ng baril.
Kaya pinaano niya. Pero sabihin ko rin sa inyo ang experience ko sa Norinco bilang isang gunsmith. Walang Norinco dito sa Kuwait, walang made in China dito, puro western ang mga baril dito. So, ang Norinco, sabi ko nga sa inyo, yan ay talagang matigas. Matigas po ang Norinco. Hindi, kaya tama yung sabi niya, matigas. Ang tanong, maganda ba sa baril yung sobrang tigas? Yan ang tanong dyan. Kasi, yung mga Norinco na yan, may mga Norinco ako noon na mga ginawa na nag-crack ang slide. Nag-crack. At yung Norinco na yan, kahit tanungin ninyo yung mga gunsmith sa Pilipinas, talagang sinusukuan yan. Sinusukuan yan kasi nga antigas eh. Kung may gagawin ka dyan at imomodified mo yung slide niyan, ako sobrang tigas. Anong ginagawa namin dyan? Binabaga pa yan. Hinihit treat. Papabagahin tapos ay tatabunan ng apog para lumambot. O, saka mo ngayon mamamasin. Kasi nga sobrang tigas eh. Hindi mo masin, hindi matalban ka ng kikil eh. Hindi, may nahirapan nga ang barina eh, umiiyak. Umiyak nga mga tulbit dyan eh. So yun ang ginagawa. Pagkatapos, susubuhan uli. Pero, ang sabi ko nga, depende yan sa pagsusubo. Para matimpla mo. Ang sabi nga ni maganda yung pagsubo sa cyanide. Tama yun. May nagsusubo rin na sa langis at may nagsusubo rin may nagsusubo rin sa tubig. Okay, depende yan kapag susubo. At mayroong pagkatapos subuhan ay bubuhusan ng alcohol, denatured alcohol at sisindihan. May mga teknik po yan. May teknik din ako ng paano patitigasin ng mga bakal. So yan. So ang tanong diyan, maganda ba sa baril ang sobrang matigas na bakal? Alamin natin na ang mga matitigas na bakal ay maraming carbonated yan. Ilang beses ko nang pinano yan. Maraming beses ko nang pinalo. Carbonated. Pag yung mga tool steel na yan, may mga yan eh. Masyado tayong haba. Pag carbonated at matigas ang bakal, lalo't ang pagkasubo mo ay talagang pinatigas mo ng gusto, magiging crunchy yan. Anong ibig sabihin ng crunchy? Malutong. Anong ibig sabihin ng malutong? Nagka-crack. O sabi mo, may prueba ka naman. May prueba tayo. Nakita ninyo ito. Ito ha. Ito. Matigas ito. O. Paano hindi ko masabing matigas? Yung iba, sa tunog daw. Ewan ko kung paano, hindi ko alam sa tunog. Ang alam ko lang, patalaban mo ng kikil. Patalaban mo ng kikil. Ito, talba natin ang kikil. Ayan tumatalab ang kikil. Ayan. Pero walang crack yan ha. Pero hindi nag-crack yan. Pero, ang matigas kasi, malalaman mo pag pinatalaban mo ng kikil, ayan tumalab ang kikil. So, ibig sabihin, mas matigas ito. Ayan ang nangyari sa matigas mong baril. Ayan, natigpal. Crunchy, matigpal. Hindi ko sabihin ko anong brand yan. Isa pa. Ito pa rin, matigas pa rin ito. Ayan tawang tunog. Hindi man lang nagagasgas matigas. Anong nangyari sa baril mo? Ayan nag-crack dito. Ano pa nangyari dyan? Nag-crack dyan. Ayan crack yan, welding yan. Ayan puro welding na yan. Nagka-crack. Meron pa isa. Kaya, huwag kayong kakampante sa Ito pa, isang matigas. Ano nangyari dyan? Napunggi na yun doon. Nawala na. Nawala na yung kanyang housing ng spring. Ayan matitigas na bakal yan. Tanong, sa mga lumang 1911, may nakita kayong ganyan sira? Pag may nakita kayong ganyan sira, babayaran ko sa inyo. Ganyan ang pagkasira, yung mga nag-crack, yung mga napunggal, yung mga natanggal ang ganito. Yan. Yung mga nag-crack dito. Titingnan natin. Kaya nga, yung mga lumang baril ay mas matitibay.
kung sinasabi mo na mas matibay ang baril, ang bakal ngayon dahil sa technology, tama yung sabi ni Noli America. Pinabilis lamang ang technology ngayon dahil ng meteorology. Oh. Pinabilis lamang. Pero dapat ninyong alamin, panahon pa ni Jesus Christ, may bakal na. Bakit ko nasabing may bakal na noon? Wag ninyong ano-anuhin yung mga espada nila noon. Wag ninyong tawaran yung mga espada nila noon. At saka yung mga sibat nila noon. Bago pa si Jesus Christ, may bakal na. Pero marunong na sila magtimpla ng bakal. Marunong na sila. Ngayon, bago nga lang ang technology ngayon, mabilis na sila mag-process, mabilis na mag-fabricate. Dahil nga sa computer na eh. Ano pa ang isang katunayan na magaganda ang bakal nun? Samurai. Mga 1600 pa, may samurai na. Gaano kagaganda ang bakal ng samurai? Ikumpara ninyo sa mga bagong blade ngayon. Gaano kagaganda yan? Hindi basta-basta napuputol yan. Bakit sila marunong na magtimpla ng bakal nun? Ang pagtimpla nila ng bakal nun ay talagang mitikuloso. Bakit ang mamahal na? May mga $1,000 nga na mga samurai. Bakit nabibili ng ano yan? Bakit ang gaganda ng mga bakal noon? At bakit yung mga lumang baril ay wala akong nakikitang ganitong sira? Kung magaganda ngayon ang baril. Pinatigas nilang masyado ang mga baril. Pinatigas nilang masyado mga bakal. Ang bakal pag sobrang tigas, crunchy. Masyadong matigas. Pero yung mga lumang ang dami ko na kasing ni-restore na mga baril eh. Yung mga luma, ang dami ko kasi dito sa bansang Kuwait, ang dami kong ni-restore na mga Lee Enfield, yung mga lumang baril na mga ginamit pa nung mga First World War. Dito na baril na dinidisplay na lang nila ngayon. Na pag nakita mo yung bakal ay magtataka ka. Dahil iba yung pagkabakal nila ay makunat. Iba yung makunat kasi ang bakal ang pampatigas ng bakal ay carbon. Alloy naman ang pampalambot ng bakal. So, yan ang tinitimpla. Yan ang binabalanse. Ngayon, pag yan ay pinagsama, magiging machinable yan. At pag yan ay sinubuhan mo, hindi na magiging machinable yan. Kinakailangan mo na, gamitan mo na ng mga special toolbit yan, kamukha ng carbide. Yan ang gagamitin dyan, sobrang tigas na. So, yan lamang ang masasabi ko. Hindi ko mo ikaw ay nagkabaril ng Norinco. Ayun ang pinakamaganda at akala mo sobrang ganda na ng bakal na yon. Hindi po yan sa patigasan ng bakal. Dahil sa dami ko ng ginawang baril, yung sobrang tigas ng bakal, yan ang mga epekto. Bawal tayo magbanggit ng dito ng mga baril. Binanggit ko lamang yung Norinco dahil yun ang yun ang binanggit niya dito sa kanyang comment eh. Kaya sabi niya, ang tama daw sagot ay mas maganda ang bakal na ginagamit sa mga baril ngayon. Ang sabi nga ni Noli depende yan sa mga manufacturer. Manufacturer ng Norinco. Iba naman yung manufacturer nun. Iba naman ang manufacturer ng Colt. Iba naman ang manufacturer ng... Huwag na tayo magbanggit ng mga Iba-iba ang mga manufacturer niyan. Meron pa nga gumagamit ng aluminum eh. Meron pa nga gumagamit ng aluminum eh. Hindi tinatalba ng magnet ito tinatalba ng magnet Meron pa nga gumagamit ng aluminum eh. Hindi po yan sa sa sobrang tigas. Ang dapat yan ay balanse. So, yun lang ang makukomment ko dyan. At alam ko, kaya nga maraming pinagtatalunan nito eh. Alam niyo pag ang isang kape ay hindi maganda ang timpla ay parang kape yan. May sobrang tabang, may sobrang tamis. Alin doon ang
Mas maganda pa yung medyo matabang at hindi ka madadiabetes doon. Okay, so yan lamang ang ang gusto kong reaksyonan sa inyo. At binigyan ko kayo ng mga facts, katotohanan. Pinakita ko na sa inyo. Kayo nang bahalang tumimbang. Okay, maraming salamat kay alam niyo yung mga comment ninyo. Alam ko naman kung sino talagang marunong O kamukha ni Noli. Magaganda yung comment niya Talagang doon mo malalaman yung mga nagdudunong-dunungan lang At talagang yung marunong, yung may mga sense na sagot. Pero inano ko lang ito. Tinapik ko lang ito kasi para malaman ninyo rin na kung kayo ay bibili ng baril, kamukha ni Noli na ay magtingin-tingin muna kayo ng ng mga comment do sa mga ganon. May mga naman yan Kalimutan ko ng tawag doon. Yung mga comment section. Titingin-tingin muna kayo at mag-research pa kayo. Huwag lamang kayong sa isang brand at sa isang product. Huwag lamang kayong wag lang kayong tumingin doon. Pero ako, wala akong inaano na brand. Wala akong inaano na kahit ano pa man yan. Ang sa akin lamang ay, siyempre, pagka mas gusto ko pa yung mga nagtatanong dyan na, sir, okay ba ito? Okay ba yan? Di sasagutin natin sa abot ng ating malit na kaalaman. So yan, God bless us all at gusto ko lang basahin muna yung ating community. Napalitan na yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, nagbabalik si Unico Iho, may 100 plus. Perfect ang kanya engagement. Si Robert Almario, 13 ang engagement. Si Angel, 45 ang engagement. Si Archie Rocky, bago pa lang ay 1. At nagbabalik si Lorenzo Lendres na may 46 ang engagement. Okay, thank you very much. God bless us all. Ingat po tayo.